Please join me, kakain tayo ng isang buong ulo ng mudfish. Kalimutan Tagalog ito eh. But yeah, it's okay. I cook the whole head. Isang buong ulo ng mudfish. Malaman yung sa ilalim, pero dito yung shell nito matigas. So, meron tayong chili ng apple cider. Wala ng ano. Meron tayong juice. Pineapple juice. So, good night guys. As usual, we're eating alone. Sometimes I don't do dinner. Sometimes I just have bread and milk, and then I just stay at home, watch YouTube, Facebook, do some few trainings online, and sleep. Alright, so let me just squeeze this. Alright, is it there? Yeah, it should be fine. I'm gonna show you how to. Simba is very excited about the fish. Oh wow, it's heavy. It's like 700 grams. 7 to 800 grams. So yung makakain natin dito is ito yung nasa ilalim. Kasi dito sa ibabaw siya lahat. So patikang-kang na natin yan. Yung mga lamas naman na nilagay ko, I just mix as usual. So ang daming tomatoes, kamatis, sibuyas, ahos. Yun lang naman. Tapos ginger, tapos paminta, chili. Nilagyan ko to ng labuyo, garlic. Ayan. Tapos nilagyan ko ng tuyo, nilagyan ko ng olive oil, nilagyan ko ng suka. Ayan. So, let's try and test. Wow. Spicy. It's okay. Mudfish. Let's have this one. Sarap ang kamay. Most of the time I eat alone. Tuwing Wednesday na lang, tuwing Wednesday, tuwing Saturday, kapag may get together sa bush bar, doon ako nakakain sa labas. I wonder kung masarap din gawin yung ano, ginataan ng mudfish. Parang pili kaya yun. Kasi, kailangan nang gamitin yung ano, yung tin can ko na coconut milk. Otherwise, mag-expire na naman yan. Dami kong ano, yung sasabaw. Pagka-isda, masyadong medyo careful ako magbigay sa aso. Kanina malamig ay mainit naman.
Kahit ano naman lutuin ko, masarap siya. Tsaka ang taba kasi ng isda eh. Kaya malaman. Hindi buto-buto. Tsaka magmura lang to. Bili ko nito nasa 3 euro. Mga ganun. So, $4-5. Magkano yun? Bili 300 pesos. Ito yung mga tinik na kailangan very careful ka kasi yan o, naku, pag yan ay na ano mo sa katawan mo, naku, kawawa ka, iiyak ka, tatawag ka ng mama, tulong. Ang sarap nung ano, yung sa skin nila na maputi. Yung taba. Sarap na yung taba. Hindi ko na na-vlog kung paano ko to ginawa. Kasi nalubat yung camera natin. Kaya binlog ko siya nung ngayon. Simba yun AutoCAD. Ito naman para sa aso na to kasi masyadong soft. Okay. Wow. Parang ano yung ulo ng hayop. Like, ng kambing o something kasi ang laki ng ulo. Ay, maghihimay. Yan yung maganda. Yan yung masayang gawin. Diba? Maghihimay-himay. Boring bed yun, ha? Hanap ka na iba. Sige nga. Kumusta na kaya yung mga kaibigan ko, ano, no? Na nasa Pinas? Hindi ko na alam, hindi ko na maintindihan. Hindi ko na maintindihan ang mga nangyayari. Parang nagustuhan ni Sky yung amoy nito kasi lumabas. Minsan pagkakain ako, hindi man yan magaan. Wala man yung pakialam si Sky. Pero, ito pag ito mga malalaking buto, hindi ko na ibibigay sa aso. Kasi, ako nakakain. Kawawa eh. Hindi naman ito buto ng ano, hindi siya buto ng manok o ng baboy na okay lang. Anuhin. Ito kasi ang nakakatinik ng ano. Nakakatinik yung buto ng ano. Isda. Kaya wag na lang. Wag na lang. Wag na ang aso. Di baling ng gutom. May dog food doon, hindi pa nila ginagalaw kasi gusto nila kani lagi. Eh hindi naman pwedeng ganon. Ako nga. Minsan. Pancit ka to. Tutuwa ako dito sa ano. Sanay kasi ako nung nagtatrabaho pa ako sa Pinas. Sa Mayloneta. Talagang nakakatuwa na si Mami Ining yung ano lagi at saka si Mama Lu. Sila yung laging may dala, kasi nanay may laging dalang pagkain, tapos kami kakain sabay-sabay sa breakfast. Tapos magdadala siya ng ganito isda, tapos hihimayin namin, tapos tuwang-tuwa sila kasi talagang linis na linis yung balat kasi ganun ang kumain. Hindi siya ano,
Walang nakakatakas na balat. Ang sausawan. Ay grabe. Tingnan nyo naman to, pero hindi man to makakain kasi hindi man ito good for human. Utak naman ito ng isda. Para sa aso naman na ito. Kailangan pa rin himayin kasi may pa rin, may buto pa rin sa loob. Sa laki pa lang ito, sa aso lahat mapupunta. Lahat pala, majority pala nito para sa aso. Kaya, ang mangyayari, tanggalin ko na lang muna yung buto. Tapos prepare ko siya para consumption ng mga aso. Wala na, hindi ko na ito makakain. Hindi na ito para sa akin. Kailangan safe yung aso kumain ng mga ito. Naglangi na ang isa. Magpabibi na. Grabe yung parang cartilage type ng ulo. Grabe. Ayun, may laman pa. Wait lang. Dang. Uy. Sobra ka naka-spoil dong. Ako ang mukha ko sa gilid-gilid. Sila ang mukha ko sa may sulod. Sarap ng mga taba-taba. Tingnan mo yung buong shell. Ito yung buong shell. Ganyan siya kalaki. Mudfish. Sa siguro ito nakuha sa Nile River. Ayan. Kanang mga unod nga nasa gilid-gilid ato ang makaon. Tatalsikan tayo ng aircon. Dapat pagkakain ka ng isda, relax ka lang dapat. Tapos dahan-dahan, kailangan mo siyang damahin muna sa lalamunan bago lunukin kasi nakakatakot na matinik. Wala pa naman tayong pusa na ukamras. Grabe naman yung video na to. Tapos, the next day, magkakainin, lulutuin naman natin. Ginataang bangus tilapia. Pwede ba yun? Ginataang tilapia. Comment na kayo guys kung pwede yun. Pwede ba yung ginataang tilapia gawin? Ang ending nito, mukbang with nakakatakot man ito ibigay sa aso. Himayin ko muna. Kasi pagka natinik yung mga aso na yan, ako din magsasuffer. Ang layo ng hospital. 2 hours pa mag-drive para lang mapuntahan yung hospital ng mga aso. Kaya matino ka pa naman, huwag ka nang tamarin. Tsaka after work naman, pag nasa bahay na, wala nang gagawin din. So either uminom, manood ng TV, tumambay. Wala namang kasi mapupuntahan, wala namang albong meron sa kabilang bayan.
Wala namang special doon. Kaya pag after work, nasa bahay ka lang. Kasi yung iba tulog na, natutulog na. Kasi pagod sa trabaho, gumising ka ba naman ng 6 o'clock every morning, every day. Tapos, uwi ka mga after, mga 6, 5:30, 6 p.m. ganun. Every day, except Saturday. Eh di, ano ka talaga? Pagod ka talaga. Eh yung ibang tao na nasa labas na supervisor o lahat ng mga nasa labas na nagtatrabaho under the sun, nakakaano yun? Nakakawin lang yun. Nakatayo ka na sa labas ng buong araw. 10 hours a day. Grabe. I'll still remember nung kabataan ko na nasa farm, nag-harvest kami nung mga mais ng isang sakahan ng mga kaibigan ng ibang tao. Nagsasaka kami and then I realized na hindi po ang hirap ng buhay, hindi pwedeng ganito tayo pag hanggang tumanda. And then yung mga eroplano dumadaan sa amin habang nag-harvest ng mais. And nasa isip ko, do you think nakikita nila tayo? Yung tipong, alam kaya nila na may mga taong nag-i-exist na ganito yung mga ginagawa? I was just always wondering na nag-iisip din kaya yung tao sa atin? Siyempre hindi, kasi hindi ka naman nila kilala. Pero, yung tipong thought lang ba na yung iba, babiyahe-biyahe, tapos ikaw nasa ilalim, naka-jacket, nakakalo, grabe kainit, mag-harvest ng mais, tapos lokdohon mo ang mais, ikarga sa kabayo, ihakuton, ito. So, naagian na to na since elementary days pa. Ako pero ikaw ba ni mama mo adto sa mga umahan? Magbasok, mag-harvest, maghakot, mag-chop o bingala. Those days, parang yun parang isang mga yung mga struggle na yun yung humuhulma sa isipan mo na try something different, you should strive harder, go to school, tapos yun yung pag-aaral mo, and then maybe one day somebody is gonna be there to help you go to school, diba? So tiwala sa sarili, kasi I can imagine na since grade 4 ako na I started living in someone's house kasi nga para mag-aaral, para tapusin yung education ko, and then I have to be away from home kasi yung school, yung bahay namin napakalayo sa eskwelahan, so I have to stay away from home kasi ilang kilometers din yun, nasa 15-20 kilometers, parang ganun. Ay hindi lang, kasi half hour din ata yung drive papunta dun eh. So ganun. Minsan naalala ko pala habang naglalakad ako, lalakarin ko ng 4 hours yung galing sa high school namin papunta sa bahay pagka weekend. One time nangyayari yun. Lalakarin ko, tapos nadadaanan ako ng kabarangay namin. Tapos wala, dadaanan ka lang, tapos deadma. Hindi man lang huminto or anything. Ako naman, lakad lang ako ng lakad. Parang hindi naman ako pumara kasi kilala mo naman na kami. Parang isang barangay lang, di ba? So kilala ka na. And then, hindi ko deadma. So, ako patuloy lang yung paglalakad ko. So, pag nag-start ako maglakad ng 5 after school, may ROTC, ganun. May, every Friday, di ba? So, tatakas kami minsan para lang hindi masyadong gabihin. Tapos minsan pagdating ko sa bahay, mga 9 PM na. Tapos bundok yung agian na mo. So, pero highway siya nga bundok. So, naay mo aging ang motor, o naay mo aging ang mga tractor. Sa tractor din, kilala kaya. Pero yung mga motor na walang angkas, tapos dumaan lang sa'yo, tapos kahit na nakita ka na nila,
dinaanan ka lang kasi nga nasa mababang antas, nasa mababang level ka lang ng buhay. So I took it as motivation and inspire me para magsumikap. And ngayon kinalimutan ko na yung kasi it's not good to have those kind of bad thoughts and bad emotions kasi yun yung magdadrug sa'yo. So keep being positive and just stay and be true. So yeah, wala, bigla ko lang naalala, why not, diba? Minsan naman kasi pag mag-isa ka lang, ang daming bumabalik-balik sa isipan. Anyway, may saging tayo. Alam mo ba, I'm so happy kasi doon sa Gulon pumunta kami. Yung saging pula, nakalimutan ako yung ngalan. Ano yung favorite na ko sa unang, kay special kaya siya kay mahal bitaw. Nakita na ko ito palit ko. 5,000 yun siya, daghan nakaayo 5,000. Less than $2, less than 100 pesos. Pero, di na ako mahurot kita kay puntas. Kaya gihatag ni Brian, shout out sa Brian, na driver na ako. Alam na niya, kung gikan siya Kampala, gikan siya Ciudad, palit din siya og saging kay, sometimes you need saging. Diba? Anyways, naglagkit na niya ako ang kamot. Ay, wala may isda karon guys, mas daghan pa ilang nakaon kaysa ako Kami na Sky. Come. Yan si Sky, very shy. Shy putot. Kaya na. Dili na imo ha. Kaya mo. I believe I can fly. Kaya na. Enjoy. Pag-amping sa bukog. Ay. Hi guys, ito yung kwarto ko naman. This is my room! Yeah, this is my room. Malaki siya. Feeling ko queen size bed siya. Very comfortable, very soft. Ito yung bed na talagang nung dumating ako dito sa Uganda, dito ko na naramdaman na wow, grabe! Doon ko naramdaman yung importance ng pagkakaroon ng magandang bed kasi nakakatulog kang maayos. Kasi it's also talagang dapat ilagay mo na kailangan bed is very yung tipong dapat komportable ka kasi pagpagod ka of all 12, 13, 14 hours na nasa labas ka, when you go to your bed you just have to relax and rest. So you have to make sure na talagang komportable. And luckily pagdating ko na sa Uganda 2 years ago, napaka-komportable ng bed ko. And thank God kasi you always shower me with blessings. Kaya salamat Lord. Kaya ikaw kung feeling nimo nga medyo nara ka sa ubos, ayaw pagkawala o paglaom kay naa si God nagtanaw sa imuha o for sure tabangan kanya. Ayaw lang gyud pag tinakulan. Find ways and pray and ask for what you want in life. Kaya talaga naman I'm so happy for what I have and I protect my peace. Kasi yun yung pinaka-importante sa akin ngayon, yung peace. Alright. Ciao guys!